ang iniisip na kailangang ma-diet sa loob ng 365 araw sa isang taon ay nakakapagpanghina ng loop ng tao. Di ba kailan ninyo balak simulan ang dieta? Ngayon hindi pa rin kayo nakakapagpasya. Ako rin, si Dr. Rodrigo Lim ay nagdidieta ng intensive sa loob ng isang buwan upang mabuhay ng may counting flexibility sa natitirang 11 buwan. Ito ang pinakamakatotohanan at madaling isagawa na pamamaraan. Si Dr. Rodrigo Lim ay ginagawa ito isang buwan sa isang taon. Kahit isang buwan lang ay mararanasan ninyo ang dramatic na pagbabago ng katawan. Ang iniisip na kailangang mag-diet sa loop ng 365 araw sa isang taon ay nakakapagpanghina ng loop ng tao. Di ba kailan ninyo balak simulan ang dieta ngayon? Hindi pa rin kayo nakakapagpasya. Ako rin si Dr. Rodrigo Lim ay nagdidieta ng intensive sa loop ng isang buwan upang mabuhay ng may counting flexibility sa natitirang 11 buwan. Ito ang pinakamakatotohanan at madaling isagawa na pamamaraan. Si Dr. Rodrigo Lim ay ginagawa ito isang buwan sa isang taon. Kahit isang buwan lang ay mararanasan ninyo ang dramatic na pagbabago ng katawan. Magandang araw po mga subscriber ng Gintong Kalusugan. Ako si Dr. Rodrigo Lim, kasalukuyang professor sa Family Medicine sa Health Medicine Center ng Philippine General Hospital. Sa totoo lang ako rin ay may katawan na madaling tumaba. Nung lampas na sa kalagitnaan ng edad, ang aking baywang ay higit sa 36 inches na. At lagi kong iniisip na kailangan kong magbawas, pero patuloy na lumalaki ang tiyan. Bilang doktor na nagpapatakbo ng obesity clinic, naisip ko ng patuloy na papapakita ng malaking tiyan at pagiging mataba ay hindi magbibigay ng tiwala sa mga pasyente. Kaya nung huling bagi ng 30 HESCO nang na-training ako sa Amerika, doon ko ginawa ang dieta at ang timbang na nabawas ko ay hanggang ngayon ay na-maintain ko ng mayos. Siyempre, may kaunting pagtaas ng timbang pero hindi na umabot sa pinakamataas na timbang ko noon. At kapag may bahagi ng timbang na nadagdag mula sa nabawas ko ay agad akong nagdidieta upang ibalik ang katawan sa malusok na estado. Kaya ang dieta ay talagang lifelong homework. Dahil ang ating katawan ay may tendensyang unti-unting bumalik sa dating estado nito, kaya kailangan ng patuloy na pangangalaga. Pero kung mag-alala sa dieta sa buong 365 araw, paano naman ang kalidad ng buhay kailangan? Kung alagaan ang kalusugan at tamasahin din ang buhay kaya. Upang makuha ang dalawang ito ay kailangan ng angkop na kompromiso. Kaya ako rin ay nagdidieta ng intensive sa isang buwan upang mabuhay ng may flexibility sa natitirang 11 buwan. Ayon sa nasa aking aklat ay ginagawa ko ang Dr. Rodrigo Lim Diet Program sa loob ng isang buwan at ginagawa ko ito isang buwan sa isang taon. Sa katunayan, walang tiyak na sagot sa dieta. Tulad ng nabanggit ko noon, kung makakaroon ng malusok na lifestyle ay walang problema sa pagtaas ng timbang at mapapanatili ang malusok na katawan. Pero sa totoo lang ang ating paligid ay punoeng manakakapinsala sa kalusugan, kaya sa ganitong kapaligiran ang mag-isip na mag-isa akong magiging malusok ay hindi madaling gawin. Sa teorya tama ang magkaroon ng malusok na lifestyle sa buong taon, pero kung hindi ito practicable. Sa realidad, kung gayon ang mabilis at maikli na paraan upang mabilis na makagawa ng malusok na katawan at paksikapan mapanatili ang kalusugan na iyon hanggat maaari at kapaunti-unting nasira, muli gawin ang dieta ay tila ang pinakamakatotohanan at practicable na pamamaraan. Noong una ang programa, ang dieta na inilabas ko para sa pangkalatang publiko ay 12 linggong programa. Dahil inisip ko na kahit 3 buwan ay kailangan upang mabago ang katawan, kaya nagpresenta ako ngang 12 linggong programa pero nahihirapan ang matao. Ang 3 buwan ay mas mahaba kaysa inisip at masyadong maraming nahulog sa gitna, kaya naisip ko na ang 12 linggo ay masyadong mahaba. Pagkatapos ay binawasan ko sa 8 linggo dahil sa panahong iyon inisip ko na kahit 2 buwan ay sapat upang mabago ang katawan sa ilang antas. Pagkatapos
ay sinubukan ko muna ang sarili ko na gawin ng isang buwan na intensive program. Nang gawin ko ito, nang concentrated sa loob ng isang buwan, ang resulta ay talagang dramatic at mabuti. Ang isang buwang program na ginawa ko ay sinagawa bilang educational program para sa mga empleyado ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nagbigay ako ng weekly missions at pagkatapos ng isang buwan ay sinuri ang basic metabolic indicators upang kumpirmahin ang pagbuti. Hindi lang ako ang nakaranas nito kundi ng isagawa. Sa mga empleyado kahit isang buwan lang ay nakita ang dramatic na pagbuti sa blood pressure, blood sugar, cholesterol at iba pang metabolic indicators. At nang maging mabuti ang katawan ng sumali sa program ay may tendensiya silang panatilihin ang mabuting kalagayan. At dahil naranasan na nila kapanaisip nilang medyo lumala ay kusang ginagawa muli ang isang buwang programa. Sa patingin ditong konsepto ng isang buwan ay nagbibigay ng motivation na parang kaya naman sa isang buwan at dahil dramatic ang resulta sa loob ng isang buwan ay nagiging positive feedback na kaya ko palang gawin ulit sa hinaharap at nakaroon ng kumpiyansa. Kaya ang isang buwang program ay patuloy kong pinausay hanggang maging ang diet program na nasa aklat ngayon. Walang tiyak na sagot sa diet program at iba-iba ang kondisyon ng katawan ng bawat isa. Iba ang constitution, iba ayon sa edad. May tumatawa pero walang metabolic, abnormality may skinny, fat may metabolic, syndrome o prediabetes pero hindi pa diabetes, mayroon ng diabetes. Iba-iba ang matao kaya ang pagbibigay ng parehong programa sa lahat upang makakuha ng parehong resulta ay hindi makatwiran. Kaya ako ay gumawa ng pamamaraan na maring subukan ng sinuman. Ang primary target ay ang mga may metabolic abnormality, may fatty liver o na-diagnose na may insulin resistance. Ang unang hakbang ay ang biglaang pagputol ng carbohydrates. Dahil ang fat-burning metabolism ay nasira na kaya sa mga taong patuloy na nagbibigay ng sugar kung hindi puputulin ay walang paraan para lumabas ang taba. Kaya sa simula ay sadyang nililimitahan ang carbohydrates at ito ang pinakamahirap. Sa mga adik sa carbohydrates o hindi mayos ang fat metabolism kung hindi bibigyan ng carbohydrates ay lubang nahihirapan ang katawan. Bilang side effect ang tinatawag na carbohydrate withdrawal, symptom tulad NG, sakit NG, ulo panghihina, iritasyon, depresyon, pagbaba NG, konsentrasyon, nungit tulad ng withdrawal kapag tumigil sa sigarilyo ay hindi maiwasan ang mga sintomas sa proseso ng pagbabago mula carbohydrate addiction patungo sa fat-burning body. Kailangan maging handa sa konting kahirapan. Sa unang 3 araw ay sadyang inaasahan ng epekto ng short fasting at binabawasan ng carbohydrate sa 20 gram o mas mababa habang sa mataong nasira ang katawan, malusog na tao, walang problema kung masyadong paghihipitan ng pagkain. Ay mabilis ang muscle loss dahil masama ang muscle loss ay upang mabawasan ito ay ibinibigay ang protein sa shake form 4 na beses sa makahiwalay na oras. Ang dahilan ng shake form ay madaling matunaw at masipsip kaya upang makaroon ng fasting effect ay kailangan pahinga ang tiyan, bituka at hormones. Sa katunayan, ang protein na food ay hindi madaling matunaw kumpara sa carbohydrates. Kaya sa unang 3 araw, ang layunin ay pahinga sa gastrointestinal tract, kalkulahin ang bituka environment upang baguhin ang gut microbiome at maraming multipurpose. Ang mahalaga ay huwag tiisin ang gutom dahil maaring makaroon ang adaptive response kaya hindi dapat tiisin ang gutom. Kaya pinahihintulutan ang gulay, maasim na plain yogurt at tofu dahil madaling matunaw at masipsip. Kaya sa unang 3 araw sadyang nililimitahan ang carbohydrates at upang mabawasan ang muscle loss ay binibigyan ng protein na shake 4 na bises at sa pamamagitan nito ay mabilis na binabago ang katawan. Kaya ang 3 araw na ito ang pinakamahirap. Sa ika-4 na araw sa tanghalian ay ibinibigay ang carbohydrates sa anyong kanin upang simulan ang normal na pagkain. Ang dahilan ng pagbibigay ng kanin ay kung patuloy na lilimitahan ang carbohydrates ay hindi maiwasan ang muscle loss. Ngunit ang mahalaga ay hindi lang alisin ang body fat kundi mapanatili o dagdagan ang kalamnan. Kaya upang mabawasan ang muscle loss ay ibinibigay ang carbohydrates sa anyong kanin. At patuloy na siguraduhin ang protein na kaya, sapat ang gulay at protein na dishes.
Ito ay mula ika-4 hanggang ika-7 araw ang huling bahaging unang linggo. Hindi dapat maging stress ang dieta. Samga malala ang withdrawal ay maaring matinding sakit ngang ulo mula ikalawang araw. Sa ganitong kasuhuwak tiisin kundi ay advance ang pagbibigay kanin at pinahin tulutan ko na kahit ikalawang araw tanghalian ay kumain ng kanin. Mahalaga ang resulta pero kung stress ang dieta ay hindi epektibo, kawili-wili na sa may matinding sakit ng ulo kapag kumain ng kanin ay nawawala ang sakit. Dahil withdrawal sa carbohydrates, kaya kapag may sugar ay nawawala ang sintomas. Sa madaling salita, napapatunay na ang katawan ay lubang adik sa sugar at hindi maganda ang paggamit ng taba. Sa unang 3 araw ay agresibong stimulation upang going fat-burning body dagdagan. Ang pagbabago ng bituka at pahinga sa bituka kaya simula ng short fasting at detox. Ang huling bahagi ang unang linggo kapag nagbibigay ng carbohydrates at normal na pagkain ay ang panahon ng paglilimitang ng carbohydrates habang pinapanatili ang muscle mass upang magamit ng katawan ang taba. Ang unang linggo ay activation ng fat-burning body. Sa ikalawang linggo ay normal na rin ang hapunan. Patuloy ang 4 na beses protina, pero tanghalian at hapunan normal na pagkain tanghalian may kanin, hapunan gulay, at protina walang carbohydrates. Sa panahong ito may tanong na ang protina, shake ay maginhawa kay sa hapunan kailangan bang? Kumain pwede bang? Shake lang kahit ganun walang malaking problema. Pero dahil pagkatapos ng program ay kailangan bumalik sa normal na pagkain. Kaya mas mabuti ang normal na pagkain upang maramdaman ang satiety at manormalize and satiety, hormones at hayaan ang katawan na magdesisyon sa dami ng pagkain. Kaya mas mainam ang normal na pagkain sa tanghalian at hapunan. Sa ikalawang linggo, pinahihintulutan ang nuts at beans. Kaya kung magdagdag ng lentil beans sa kanin kahit kalahating tasa ay sapat na para mabusok at may 1 dakot nuts. Kaya kapag mainip ay merienda ng nuts sa linggong ito 2 normal. Napakain at 2 protein shake pero sa 1 linggo ay may 1 araw na 24 oras na paayuno. Kaya nagsisimula ang intermittent fasting sa ikalawang linggo. Dahil unang 24 oras ay maring mahirap kaya subukan muna 18 oras at kung masyadong mahirap ay huwag pilitin at kumain na. Dahil hindi dapat stress ang dieta. Sa ikalawang linggo dahil naging fat burning body na ay idinagdag ang 24 oras na pag-ayuno upang gawing mas mahusay na fat burning body at mabilis na ma-improve ang fatty liver at insulin resistance. Sa susunod na linggo kapag mayos na ang pagkain, intermittent fasting at exercise at naging elastic ang katawan. At tunay na fat burning body ay ang ikatlong linggo ang peak kung saan mabilis na nawawala ang taba. Sa ikatlong linggo, tumataas ang allowed carbohydrates tulad ng kamatis, kalabasa at BP. Pinahihintulutan ang prutas tulad ng blueberries na ihalo sa plain yogurt. Sa mga nag-ehersisyo, nang mataas ay pinahihintulutan ang 1 kamote bago mag-ehersisyo, unti-unting tumataas ang allowed carbohydrates at sa ikatlong linggo ay 24 oras na intermittent fasting pero hindi sunod-sunod. Kapag mabuti hanggang ikatlong linggo pero sa ikatlong linggo ay bumaba ang kalamnan o walang pagtaas ay bumalik sa ikalawang linggo. Ibig sabihin may cheating o hindi masipak sa exercise o hindi tama kaya bumabalik ang katawan. Sa ganitong estado kung pilitin ang ikatlo o ikapat na linggo ay hindi makuha ang epekto. Mahalagang surin linggo-linggo sa body composition test kung nagre-recover ang muscle at mabuti ang paggawala ng body fat. Kapag naging fat-burning body at mabuti ang ikatlong linggo ay ito ang panahon ng pinakamaraming nawawalang body fat. Ang ikatlong linggo ay optimal timing upang maalis ang body fat hanggang desired level. Sa ikaapat na linggo ay maaring mag-iba ayon sa tao pagkatapos ng mission suriin sa body fat test. Sa unang linggo, inaasahang mawawala ang kalamnan dahil nilimitahan ang carbohydrates. Sa ikalawang linggo, dapat make-recover ang kalamnan at agresibong mawawala ang body fat. Sa ikalawang linggo, patuloy ang recovery ng kalamnan habang mabilis na nawala ang body fat. Kung ganito ang resulta ay mabuti. Mabuting pagkain, mabuting pag-ayuno, masipak na exercise. Sa ikaapat na linggo upang mas maging elastic ay 24 oras na pag-ayuno sa 1 linggo.
Sa ganitong kaso, pinahihintulutan ang kalahating tasa ang ganit sa hapunan din. Pero ayon sa karanasan ko, hanggang ikatlong linggo mabuti, kaya sa ikaapat na linggo na may 3 araw na pag-ayuno ay kakaunti lang madalawa sa 10. Lalo na sa mga nagtatrabaho ay hindi madaling makakonsentrata. Kaya sa mga nagsimula ng mabuti at nag-recover ang muscle at mabilis nawala ang body fat ay maaring gawin ang 3 araw na pag-ayuno sa ikaapat na linggo. Pero sa mga hindi pa nag-recover ang muscle ay ulitin ang ikatlong linggo mission sa ikaapat na linggo. Ibig sabihin 2 beses 24 oras na pag-ayuno. Kung pilitin na dagdagan ang oras ay maaring mawala ang kalamnan. Kahit ulitin ang ikatlong linggo sa ikaapat ay mananatili ang epekto. Pagkatapos ng ikaapat na linggo ay pumapasok sa maintenance phase. Hindi na dagdagan ang pagbawas kundi panatilihin ang kasalukuyang timbang at body fat kaya iba ang pamamaraan. Araw-araw, sa umaga, sa timbangan kung mas mataas kaysa kapon ano ang gagawin, hindi bawasan ang pagkain kundi dagdagan ang physical activity. Ito ang strategy para mapanatili ang timbang. Kaya kung mabuti ang 14 oras na pag-ayuno at 1 beses 24 oras sa linggo ay sapat na hindi madaling tumaas ang timbang. At sa maintenance ay may cheating days. Kaya kahit kumain ng kaunti ng forbidden food sa weekend ay hindi madaling masira ang katawan. Ang aking paraan ng pagpapanatili ang kalusugan sa intermittent fasting ay karaniwan 14-10, 14 oras na pag-ayuno at 1 beses sa linggo 20 oras na pag-ayuno upang mapanatili ang estado o maging mas malusog. Ang 2 o 3 beses intermittent fasting sa 1 linggo ay para sa mas aktibong program upang mabawasan ang timbang body fat, belly fat, pero hindi epektibo kung gawin agad ng walang preparation. Kailangan handa ang katawan. Kaya mula unang linggo, dahan-dahan hanggang maging fat-burning body bago gawin upang ma-maximize ang epekto. Kung masyadong gustong mabilis at katawan ay nasira pa ay pilitin ang pag-ayuno ay mas maraming kapinsalaan. Marami ang natatanong na pagkatapos ng 1 buwan ay nawala ang tayan at taba kaya nais gawin pa ng 1 buwan. Pwede ba? Siyempre pwede. Kung mabuti ang reaction at nagiging mas malusog, bakit hindi? Kung mabuti ang resulta sa 1 buwan ay maring ipagpatuloy. Kapag ipagpatuloy ay hindi simulan muli sa una kundi patuloy sa ikatlong linggo. Kung patuloy ang recovery ng kalamnan at pagkawala ng body fat ay walang problema sa 2 beses 24 oras na pag-ayuno sa linggo. Pero sa 3 beses ay maging maingat at kumonsulta sa eksperto. Ang 2 beses ay maring ipagpatuloy ng tuloy-tuloy. Pero kung maging greedy at sa 2 buwan marami nang nawala kaya dagdagan pa sa 3 buwan ay hindi na kasing bilis ang pagbabago, kahit gaano kaaktibo kung hindi mahigpit ay unti-unting mapapansin ng katawan at bababa ang basal metabolism o hindi mayos ang muscle recovery kaya mahirap. Huwag maging sobra, huwag maging greedy kundi pumunta sa maintenance. Sa maintenance mayos na pagking exercise at maraming galaw upang ma-recover ang basal metabolism at muscle mass pagkatapos ay maring uliting. Ito ang realistic at practicable na pamamaraan. Ang pagkakaiba ng low carb, high fat at Dr. Rodrigo Lim diet ay ang Dr. Rodrigo Lim diet ay dieta na nakapapalaga sa masustansyang pagkain. Sa huli, good carbohydrates, high quality protein, good fats. Pero sa initial stage, sadyang nililimitahan ang carbohydrates upang magamit ang taba. Kaya sa simula katulad ng low carb, high fat, pero ang low carb, high fat ay nililimitahan din ang protina, 10% carbohydrates, 20% protina, 70% fat. Pero sana sirang katawan kung lilimitahan ang carbohydrates ay hindi maganda ang paggamit ng taba at maaaring gamitin ang muscle protein kaya madaling makaroon ng muscle loss. Kaya kung lilimitahan ang carbohydrates, ay dagdagan ang protina intake. Siyempre habang nagiging fat burning ay hindi na kailangan limitahan ang carbohydrates. Kapag tumas ang allowed carbohydrates, ay bababa ang protina intake. Sa huli, unti-unting tataas ang good carbohydrates, bababa ang protina at makishing healthy diet na nakpapala ka sa good carbohydrates, good protein, good fats. Ito ang Dr. Rodrigo Lim diet. Ang katawan ay parang hybrid car na gumagamit ng asukal at taba bilang energy. Kapag may asukal, ginagamit muna ito at kapag naubos ay ang nakastore na taba
Kung ikukumpara ang adipose tissue sa sponge kapag walang pagkain ay pipisahin upang kunin ang tubig at makaroon ng space para makimbak muli. Paulit-ulit na pinipis ay maaring muling uminom. Sa modern lifestyle, kailan natin pinipis ang fat sponge? Sa maghapon may pagkain sa pagitan, merienda hindi makapag-ayuno, ng 12 oras kumakain hanggang gabi at pagkagising kumakain agad. Kaya hindi napipis at patuloy na nilalagyan ng tubig kaya hindi gumagana ng maayos. Ang mapis ay sa mataas na intensity exercise tulad marathon o cycling o sa pamamagitan ng gutom. Kaya paminsan-minsan gutom upang mapis ang sponge ng taba upang gumana ng maayos. Kaya ang fat tissue ng modernong tao ay puspos na sponge dahil hindi napipis kaya hindi maganda ang fat metabolism. Ang dahilan ng panggangailangan sa exercise at intermittent fasting ay upang maging maayos ang fat metabolism. Sa unang linggo sa proseso ng pagiging mabuti ay maaring lumitaw ang hindi gustong sintomas tulad ng carbohydrate withdrawal, sakit ng ulo, panghihina, iritasyon at TBP. Mabilis na pagkawala ng tubig ay maaring magdulot ng orthostatic hypotension o pagkahilo. Marami ang naulat ng constipation. Ito ay karaniwan sa mga nagdidieta. May nakakamali na dahil sa pagbaba ng pagkain pero mas malamang dahil sa stress ng dieta sa katawan. Dahil bagong environment, kaya ang bituka ay sensitive. Kaya maaring constipation o diarrhea. Ito ay temporary at sa paglipas ng panahon ay gagaling. Kung may constipation, uminom na mas maraming tubig, kumain ng probiotics at gamitin ng plain yogurt. Ang prinsipyo ng fasting ay walang energy food kaya kung walang sugar o calories, ang gamot ay walang problema. Pero sa mga may diabetes na umiinom ng gamot kung magayuno ay maaring low blood sugar, kaya huwag basta gawin at kumonsulta sa doktor. Ang daming ang kakainin ay hindi sa calories kundi decision ng katawan. Habang malusok ay kusang kakain ng kailangan. Ang sobra ay dahil hindi malusok ang katawan. Marami ang nagtatanong na kahit gawin ang Dr. Rodrigo Lim diet ay mauwi sa yoyo ito ay maling pag-unawa. Halimbawa, uminom ng alak, kumain ng sobra kaya fatty liver at insulin resistance pero ayaw tumigil sa alak at cake, ayaw mag-ehersisyo kaya uminom ng herbal o saksenda at kumain ng kaunti para mabawasan. Pagkatapos ng gamot, babalik sa pagtaas dahil hindi na ayos ang nasirang katawan. Ito ang yoyo. Ano ang pagkakaiba ng Dr. Rodrigo Lim diet? Ito ay naayos ng nasirang katawan. Inalis ang taba sa atay, pinahuhusay ang insulin function at kapag malusog na kahit paminsan alak o cake ay hindi madaling masira. Pero kung malusok na pro bumalik sa dating gawi, labis sa harina, gising hanggang gabi, kulang tulog, stress at matamis, ay unti-unting masisira muli. Ito ay relapse, hindi yoyo. Kailangan pag-iwalayin ang yoyo at relapse. Kaya kapa na ibalik sa malusok ay alagaan pero dahil hindi 100% perfect kung unti-unting masisira ay bago lumala ay muli gamitin ang Dr. Rodrigo Lim 1-month program upang mabilis na ibalik sa malusog na estado. Ito ay mas makatotohanan at practicable kaysa 365 araw na dieta. Kailan ninyo balak simulan ang dieta? Ngayon, hindi pa rin nakakapagpasya dahil kailangan mag-ehersisyo walang oras may appointment sa alak at BP. Kung patuloy na ipagpaliban ay hindi magagawa. Pero kung magtagda ng isang buwan at sa period na iyon ay huwag make appointment at gawin ang exercise kahit ayaw ay magagawa naman. Kapag may tiyak na panahon ay parang kaya. Kahit isang pagtatangka sa kalusugan ay simula upang makarating sa malusok na katawan. Kahit isang buwan lang ay mararanasan ang dramatic na pagbabago ang katawan, samga laging nag-iisip tungkol sa kalusugan at nag-alala sa dieta, huwag mag-alala lang kundi sa video na ito ay simulan bukas at magdesisyon. Mas maaga ang simula, mas mabuti ang resulta.